Nako, Marco. Kailan mo ba makikipaghiwalay sa babaeng yan? Sabi ni Xiaoqing, kapag naghiwalay na kayo, aayusin niya agad na maging direktor ka sa Wu Group. Makatitipid ka ng 20 taong paghihirap. Fia. Marco, tawa ka pa ba? Ayaw mo na sa akin at sa anak natin? Ako, Sa nakaraang 3 taon, nagpakahirap akong kumita para sa pamilya. Nagtipid ako at ibinigay ang pinakamaganda sa iyo. Ikaw, bakit mo ginagawa ito sa akin? Magsalita ka, bakit mo ginawa sa akin ito? teka, anong ginagawa mo? Lin Zhao, nagbago ka na ngayon, Puro pera at kalkulasyon ang nasa isip ko at hindi ko talaga kayang pumunta sa hapagkainan. Iniligtas mo ako para sa insurance money ng mga magulang ko. Layas! Lumabas ka sa bahay ko. Tsaka, tara na. Sige, ibigay mo ang insurance card. Ang anak ko ay hindi kayang sayangin ang 3 taon ng kanyang kabataan sa iyo. Hoy, tama ang nanay ko. Hindi ko ito maibibigay sa iyo, Gu Xingzhou. Umurong ka sa daan. Tulong. Mr. Lu, aakyat ba tayo? May asawa na siya. Anong karapatan ko para istorbohin siya? Tara na. Hoy, nahanap ko na. Ito ang card. Fia. Fia. Iligtas mo ako. Magmaneho ka na. Sige po. Fia. Kumapit ka lang. Mr. Lucas, si Miss Lin ay kagagaling lamang sa pagkakalaglag ng kanyang sanggol at siya ay nagdurusa sa matagal na kakulangan sa nutrisyon at labis na pagkapagod. Kailangan po ninyong magpahinga ng mabuti ng ilang sandali upang makabawi. Kung hindi po, ito ay mag-iiwan ng ugat ng sakit na maaaring magdulot ng problema sa hinaharap. Opo, gets ko. Malnutrisyon, sobrang trabaho. Kung alam ko lang na ganito kahirap ang buhay na iyong pinagdadaanan, dapat hindi na sana kita pinakawalan sa simula. Fia, paano mo ba talaga ginugol ang mga nakaraang taon ng iyong buhay? Mula ngayon, hindi na kita hahayaang masaktan pa sa anumang paraan. Nagising ka na pala. Ugain mo na lang ang kama. Oo. Maari? Ayos lang, salamat. Hindi ka ba nag-abroad noong pagkatapos ng high school? Bumalik ka lang sa bahay? Bakit ito lumitaw malapit sa aking bahay? Kakabalik ko lang po ngayon, nakatira ako katabi ng bahay mo. Sabi mo ba ito ay isang coincidence o hindi? Talagang malaking coincidence ito. Pasensya na at napatawa kita. Hoy, anong klaseng biro naman ito? Huwag kang masyadong mag-isip, magpahinga ng mabuti. Pasensya na sa iyong abala. Matulog ka na, nandito lang ako sa tabi mo, tawagan mo ako kung may kailangan ka. Isang kaklase nung high school na matagal ko nang hindi nakita ay talagang makakasama ko kapag may sakit ako. Pero ang lalaking binigyan ko ng 3 taon ng kabataan ko, ginagamit lang ako.
Lahat ay talagang peke. Ang utang na loob ay peke, ang pag-ibig ay peke rin talaga. Sofia, oras na para gumising ka na. Fia. Karapat dapat na ba talaga ako sa'yo ngayon? Siguradong gagawin kitang sumikat muli talaga. Lucas, maraming salamat sa pagsundo sa akin mula sa ospital. Ngayon, utang ko sa iyo ang lahat. Kung ano mang kailangan mo ng tulong ko sa hinaharap, sabihin mo lang sa akin. Seryoso? Meron akong isang bagay na talagang inaalala ko ngayon. Handa ka bang tulungan ako? Kung mayroon akong magagawa, tiyak na tutulong ako sa iyo. Kailangan kong dumalo sa isang mahalagang piging sa Makalawa. Alam mo, kakabalik ko lang sa bansa at talagang wala akong mahanap na babaeng makakasama sa ngayon. Handa ka bang sumama sa akin doon? Piging to? Malaki ang tulong niya sa akin, hindi ko kayang panoorin siyang nasa mahirap na sitwasyon. Sige, sasama na ako sa iyo. Marco, ibalik mo ang pera mula sa insurance ng mga magulang ko. Tingnan mo, bakit ka naman galit na galit? Pagkatapos huminahon ng nanay ko sa ilang araw, ibabalik ko sa iyo ang pera. Kung tutuusin, hindi ko naman talaga kailangan ang perang maliit na iyon. Hindi naman talaga tayo kailangang tuluyang maghiwalay. Nakapitan ko na talaga ang panganay na anak na babae ng pamilya Wu. Ngayon, opisyal na akong direktor ng Wu Group. Kung mapapasaya mo ako talaga, baka bigyan pa kita ng mas marami. Bitawan mo ako. Ano bang pakialam mo? Sinasabi ko sa'yo isang gwapito tulad mo, lalaruin ka lang niya ng ilang araw at pagkatapos ay itatapon ka ng walang awa. Ano ngayon? Bawat minuto, bawat segundo kasama si Fia, labis akong pinarangalan. Gayunpaman. Isang tulad mo, mayaman o mahirap, hindi ka talaga niya gusto pa rin. Ikaw, Marco, kunin mo ang mga gamit mo at umalis ka na. Sofia, sa tingin mo ba talaga na ikaw ay isang kayamanan na dapat ipagmalaki? Hintayin mo lang, direktor na ako ngayon, mayaman na ako, marami akong paraan para pabalikin ka sa akin ng nakaluhod. Ako, Tagal na natin. Hindi ba si Lu Cheng galing lang sa Wall Street? Narinig ko na ang buong business circle sa capital ay hindi mapakali simula nang bumalik siya. Mas mahirap pa makakuha ng meeting sa kanya kaysa umakyat sa langit. Sinabi ko sa'yo, bagay na bagay sa'yo ang damit na ito. Fia, napakaganda mo talaga ngayong araw na ito. Salamat po. Pupuntahan ko sila para bumati. Sige, dito ako maghihintay. Sige. oho. Ang damit na iyon, kahit na rentahan lang, siguradong nagkakahalaga ng malaki. Talagang ginagawa mo ang lahat para makahanap ng sugar daddy, hindi ba? Talagang todo-todo ka para humanap ng sugar daddy para sa sarili mo. Uy! Huwag kang tumalikod. Mahirap na ang buhay mo simula nang makipaghiwalay ka sa akin, di ba? Pumapasok ka sa bangkit na ganyan ang suot mo. Sabihin mo, magkano ba ang balak mong ibenta ang sarili mo? Gusing Joe, bantayan mo ang bibig mo. Huwag kang magpanggap na mayabang sa akin naman. Ginagawa mo naman pero ayaw mong sabihin ng iba. Yun, hindi ko talaga naisip noon na ganito ka palang babae. Bitawan mo ako, Gusing Joe. Hayop ka talaga, Gusing Joe. Kahit para sa ating anak, hindi na ako muling makikipagbalikan sa iyo kailanman. Joe, sino ang babaeng ito? Bakit siya naglakas loob na saktan ang magiging manugang ng pamilya Wu? Gusing Joe, hindi ka talaga ex kundi isang kriminal na record. Huwag ka nang magpanggap sa akin naman ha. Bitawan mo na ako. Fia, Lakas ng loob mo, hampasin ako. Alam mo ba kung sino ako? wala akong pakialam kung sino ka man. Kung inaapi mo siya, dapat lang nahampasin ka. Ha? Ikaw na naman. Seryoso ka ba? Magiging sunod-sunuran ka sa mukhang pera na ito? Lucas, huwag kang magdulot ng gulo dahil sa akin. Iuwi mo ako.
Okay. Tara na tayo. Fia, handa ka bang pakasalan ako? Pakisagot. Kung gusto mo talagang tanggalin ang gago, maaari mong isaalang-alang na pakasalan ako. Pero hindi ako ang tamang tao para sa'yo eh. Huwag mong pilitin ang iyong sarili. Pinipilit din ako ng aking mga magulang na magpakasal, kaya kailangan ko ng isang tao pansamantala para harapin sila. Tayo, subukan natin. Talagang nakuha ko ang certificate kasama si Lucheng para itong isang panaginip. Fia, sa wakas ay naging asawa na kita. Sige, kayong dalawang bagong mag-asawa tumingin sa camera, lumapit at ngumiti. 3, 2, 1. Okay. Mrs. Lucas, magpicture din tayo. Sige. Tara na po. Uuwi. Sige. Isuot mo na ito. Bakit may mga tsinelas na pambabae? Inihanda ko ito espesyal para sa'yo. Uy, hindi kaya ko gawin mag-isa. Bagay na bagay talaga sila. Mabuti na yan. Oh, ito na ang bahay natin. Kahit na nakatira ka sa tabi, hindi ko talaga inaasahan na mas malaki ang bahay mo kaysa sa akin. Mukhang talagang mahal na mahal mo ang iyong high school days. Inilagay mo ang graduation photo sa gitna mismo. Oo, talaga nga. Gusto talaga kita nun. Uy, may naalala lang ako bigla tungkol sa high school. Ha? Pwede. Naalala ko lang may luggage pa akong i-unpack sa bahay ko. Mauuna na muna akong mag-unpack. Salamat. Ang cute. Tinatry ba niyang gawing totoo ang peking kasal na ito? Ma at pa, ngayon sa wakas may sarili na akong bahay. Si Lucheng ay talagang napakabuting tao, tulad talaga ng sinabi ni Ma. Oh, ano kaya ang uri ng tao na magiging karapat-dapat sa aking anak na babae sa hinaharap? Ang ating Fia ay dapat makahanap ng isang taong likas na mabuti. Ano ang kahulugan ng likas na mabuti? Ibig sabihin, kahit mahal ka man niya o hindi, mabuti pa rin talaga siya sa'yo. Hindi naman dahil gusto ka niya kaya siya mabuti sa'yo, kundi dahil likas siyang mabait at responsable talaga. Ang ganyang tao ay karapat-dapat ipagkatiwala ang iyong buhay. Sayang at hindi mo ito nakikita ngayon. Huwag kang mag-alala, magiging masaya ako. Tara, uwi na tayo. Sige. Lucheng, gusto ko po sanang matulog muna sa guest room. Okay lang ba sa'yo? Oh, sa gabi ng kasal natin, gusto ng asawa ko akong iwan mag-isa sa ating kwarto.
Hindi naman hindi iyon, parang napakabilis lang talaga. Kailangan ko ng oras para mag-adjust. Sige, bibigyan kita ng panahon. Kaya magsimula tayo sa pagde-date, di ba? Oo na. Ikaw na ang kumuha ng master bedroom, ako naman ang kukuha ng guest room. Good night, Fia. Magandang gabi. Sabi niya gusto niya akong ligawan muna. Gusto ba niya ako? Oh, paano mangyayari iyon? Si Lucas ay sobrang galing, paano niya ako magugustuhan? Siguro dahil lang sa tungkulin bilang asawa. Oo, tungkulin lang. Ay utak na bobo, tumigil ka sa pag-iisip. Mag-empake ka na at matulog. Hayaan mo akong gawin ito. Paano ko hahayaan kang gawin ito? Fia, kahit anuman ang uri ng buhay na iyong pinagdaanan noon, tandaan mo, ngayon ikaw ay si Mrs. Lucas. May asawa ka na. Dapat mong tamasahin ang lahat ng ito ng may kapayapaan. Pero ako, Wala pero... Mrs. Lucas ko, umupo ka dito ng maayos. At maghintay ng pasensya para sa almusal mo. Anong uri ng buhay ang pinagdaanan ni Fia sa mga nakaraang taon para maging people pleaser siya? Kailangan kong maging sobrang mabuti sa kanya. Shingjo, pakiihagis mo na lang sa basurahan ang mga balat ng sunflower seeds mo, okay? Kakapunas ko lang ng sahig. Ikaw nagtatampo ka dahil nagpunas ka lang ng sahig. Tingnan mo nga ang mga girlfriend ng ibang tao. Alam nila kung paano kumita ng pera at mag-alaga ng tao. Ang kulit mo talaga buong araw. Palaging nakasimangot ang mukha mo. Kanino mo ba ipinapakita yan? Ang malas talaga. Siguro ito na ang tunay na kahulugan ng paghahanap ng isang taong likas na mabuti. Kahit hindi kanya mahal, gagampanan pa rin niya ang kanyang tungkulin bilang asawa at sisikapin niyang maging mabuti sa kanyang asawa. Ito ang lugaw na gulay. Subukan mo, tingnan kung bagay sa panlasa mo. Ano, hindi masarap? Masarap talaga. Hindi ko kailanman inaasahan na ang isang taong mukhang napakalinis at hindi naaapektuhan ng mundo ay magaling magluto. Natuto ako sa abroad. Paano ko mapapakain ang asawa ko kung di ako marunong magluto? Dahan-dahan, huwag magmadali. Pagkatapos mong kumain, ihahatid kita sa trabaho. Pupunta na ako sa trabaho. Fia, mahal. Kami ay isang ganap na mag-asawa naman. Hindi ba makatuwiran na humingi ang asawa ng paalam na halik sa kanyang asawa? Tama na, Lucas. Susunduin kita mamaya after work. Mamiss mo dapat ako. Kaunting usap lang, gusto kong makasama ka ng higit pa sa isang araw. Konti pa, hayaan mo akong mahalin ka ng kusa. Ang saya mo naman ngayon. May relasyon ka na ba o ano? Huwag kang mag-imbento. Siya nga pala, bakit kaya kakaiba ang atmosphere sa kumpanya ngayon, ha? Hindi mo pa talaga alam, ang kumpanya ay na-acquire na ng isang malaking grupo. Ngayon, ang bagong may-ari ay nagpapadala ng kinatawan para sa inspection. Na-acquire? Ang biglaan?
Lahat, tumigil muna kayo. May magandang balita ako para sa inyo. Ang aming kumpanya ay opisyal nang na-acquire ngayon ng Woo Group. Mangyaring tanggapin ng General Manager Gu ng Woo Group para sa isang inspeksyon. Welcome po. Gu Xingju? Siya ang bagong boss. General Manager Gu, samahan ko po kayo sa paligid. Opo. Sa ganitong daan po. Ito ay mula sa Departamento ng Technical. Ito si Mark Staff. Ito po si Sofia mula sa Planning Department. Siya ay nagtatrabaho ng husto at may malakas na kakayahan. Sofia, tama po ba? Pumunta ka sa opisina ko mamaya at bigyan mo ako ng overview ng planning department. Kung kailangan ninyo ng overview ng planning department, dapat kayong direktang magtanong kay Manager Santos. Isa lang akong regular na empleyado, hindi ko alam ang buong larawan. Sofia, ano bang problema mo? Kung sinabihan kang magpakilala ka lang. General Manager Gu, papakuha ko po kay Sofia ng department materials sa isang maikling saglit. Opo. Ang malas naman. Tuloy po. May iba pa po ba? Kung wala, aalis na po ako. Bakit ka nagmamadali? Upo. Gu Xingju, ano ba talaga ang gusto mo? Fia, miss na miss po kita. Dahil pinili mong mabuhay sa pera ng babae, mag-focus ka na lang sa paglilingkod sa iyong kerida. Tigilan mo na ang pagharap sa akin. Nakakadiri. Fia, miss na miss naman talaga po kita. Ang babaeng sikat, masama po ang ugali niya at hindi marunong mag-alaga ng tao. Matagal na po akong nagsisisi talaga, sobra. Namiss ko pa rin ang mga araw na kasama kita. Ano ba namimiss mo? Libreng katulong? Nanaginip ka, tingnan mo ang sarili mo, karapat-dapat ka ba? Oh, Fia, makinig ka. Gusto mo ba talagang ipagpatuloy ang hirap na buhay na ito? May pera na ako ngayon, mabibigay ko sa'yo lahat ng gusto mo. Hindi mo ba laging gustong mag-jewelry design? Sang-ayon ako, mabibigay kita ng pera, mabibigay kita ng maraming pera. Bitawan mo ako. Hindi ko kailangan ng permiso mo para sa kahit ano. At ikaw, Marco, pinagtaksilan mo ako. Ikaw ang dahilan ng pagkamatay ng anak ko. Hinding-hindi kita mapapatawad. Hintay. Ano ang masasabi mo dito? Hindi mo na ba ito gusto? Insurance money ng mga magulang ko. Ibalik mo yan. Nasa akin na ngayon ang card na ito. Pwede kang pumili na maging kabit ko at ibibigay ko sa iyo ang card na ito. Simula nun, lahat ng pera ko ay magiging sayo na. O kaya patuloy kang sumunod sa guwapito na iyon, kumakain ng tira-tira at nabubuhay sa kahirapan. Ah, tama. Narinig mo na ba ang tungkol sa General Manager Lucas na kakagaling lang sa Wall Street? Siya ang pinakasikat na big shot ngayon. Inatasan ako ng Woo Group na mamahala sa partnership sa kumpanya ni Lucas. Kapag nakalapit na ako kay General Manager Lucas, sino sa buong syudad ang mga has na walang respeto sa akin? Pagkatapos iiwan ko si Wu Ching at pakakasalan kita, hindi iyan imposible. Fia, kahit gwapo ang gwapito na natagpuan mo, hampas lupa pa rin siya. Paano siya makakapantay sa akin? Wala siyang laban. Hampas lupa ka pa rin, paano siya makakapantay sa akin? Kahit gaano kakayaman, hindi mo maaalis ang nakakadiri mong pagmamataas na muka. Siya ay mabait, matuwid at responsable. Hindi ka naman karapat-dapat magpakintab ng sapatos niya. Anong sinabi mo ba? Sinabi kong wala ka kundi isang hampas lupa na umaasa sa babae para umangat sa buhay. Sofia, huwag mong subukan ang swerte mo. Marco, bitawan mo ako ngayon. Wala ka talagang hiya. Anong ginagawa niyong dalawa? Kaya ikaw pala ang dating kasintahan ni Marco, Sofia. Kat, siya nga, humiwalay na ako sa kanya pero talagang patuloy pa rin siyang nang-aasar sa akin ng walang tigil. Sofia, wala ka naman bang hiya? Hiniwalayan ka na ni Marco pero kumakapit ka pa rin sa kanya ng walang tigil.
Ganyan ka ba naman kadesperado sa lalaki? Isang asong tulad mo na kumakain ng pagkain ng amo at kinakagat siya, hindi kita gugustuhin. Ikaw lang ang nagtuturing sa kanya na parang ginto. Sofia, bantayan mo ang iyong bibig. Ano, ayaw mong marinig? Eh di tumigil ka na sa pang-iistorbo sa akin. Kat, eto ang payo ko. Dapat itali mo ang aso mo at huwag mong hayaang kumagat ito ng tao. Sofia, sino ba talaga ang tinatawag mong aso? Marco, tigil na. Anong problema? Binigyan ako ng kaibigan ng dark chocolate cake. Dadalhin ko sa iyo after work. Sige, hihintayin kita dito. Sabihin mo sa akin ang totoo. Nakuha mo ba ang kumpanyang ito dahil sa kanya? Sinasabi ko sa'yo. Ngayon, kailangan umalis siya or umalis ka. Kat, huwag kang magalit naman. Pinapanatili ko siyang malapit para dahan-dahan siyang pahirapan, para tuluyan siyang sumuko at tumigil sa pang-aabala sa akin. Talaga? Siyempre totoo yan, ang puso ko ay para lang sa'yo. Bukod ang isang tulad ni Sofia, dukha at pangit, paano siya makakapantay sa'yo? Sana sinasadya mo yan. Nga pala, ang usaping ito kay General Manager Lou ay oportunidad na ibinigay sa iyo ng aking ama. Kung makukuha mo ang kanyang proyekto, malaki ang tingin niya sa iyo. Aha. Kat, huwag kang mag-alala. Ibibigay ko ang lahat. Hintay ka lang, Sofia. Kapag nakalapit na ako sa Lou Group, ang tangi mong gagawin ay maglinis ng aking sapatos. General Manager Lou, karamihan ng negosyo ng kumpanya ay nailipat na pabalik sa lokal. Sa North America, ilang natitirang finishing work na lang ang natitira. Tumutok ng higit sa industriya ng alahas. General Manager Lou, mayroon bang bagong pag-unlad sa industriya ng alahas? Hindi pa namin nahawakan ang larangang ito dati. Nope. Dahil talaga gusto ito ng asawa ko. Tingnan mo, bababa ako at sasapakin ko kayong dalawa. Ano sa tingin mo? Ako ang nagdisenyo nito. Sobrang ganda. Mas maganda pa ito kaysa sa mga nakita ko sa magazine. Maganda ang panlasa mo. Kapag naging magaling na designer ako, tiyak na aalagaan kita at gagawin kitang assistant ko. Tiyak na magtatagumpay ka talaga. Eh, syempre. Fia, siguradong matutupad ang pangarap mo. Tingnan ko nga ba, si Lucas ang halimaw na nagbangkarote ng 3 kumpanya sa isang araw. Na puro datos lang ang tinitignan at hindi nagpapakita ng awa ay ngumingiti kasi ng matamis. O at ayusin mo lahat ng assets ko. Ilipat mo na lahat agad sa pangalan ni Sofia. Lahat ba ng ito? Lahat ng ito. Saka simula ngayon, tawagin mo siyang Mrs. Lucas. General Manager Lou, aasikasuhin ko na po ito ngayon, sigurado. Ay nako, si Lucas ang halimaw ay talagang nahulog na ngayon. Sino kaya itong si Mrs. Lucas? Hoy, Bakit ka bumalik tapos ka na ba sa mga bagay-bagay sa ibang bansa? oo naman, hindi ako mangahas bumalik kung hindi pa tapos. Sobrang busy ako sa ibang bansa. Busy, alam mo na. Kailangan kong kumain ng mga lovey-dovey posts ng isang tao online. Busog na ako. Seryoso nga, may isang bagay talaga tungkol kay Hipag na kailangan kong pag-usapan sa'yo. Kamakailan lang, nakuha ng Woo Group ang ad agency ni Hipag. Hindi ko alam kung may kinalaman ito sa ating kooperasyon. Dapat ka bang makialam? Huwag na. Paasahin mo lang muna sila sa ngayon. Bantayan mo sila ng mabuti. Kapag ngumiti si Lucas ang halimaw, may tao na malalagot sa malaking gulo. Saan ka pupunta ngayon? Maaga na akong aalis. Maaga kang aalis, 5 taon na kitang kasama, at mabibilang ko sa isang kamay ang mga pag-alis mo ng maaga. Bakit? Saan ka ba pupunta at maaga kang aalis ngayon? Susunduin ko si Mrs. Bwesit susunduin ng misis. Nagmamayabang na naman siya.
Fia, sandali. Huwag kang magalit sa akin. Alam kong mahal mo pa ako. Magkaayos tayo. Ako lang talaga ang makakapagbigay sa'yo ng lahat ng gusto mo. Gusing Joe, bago ka magsalita ng mga matatamis, punasan mo muna ang lipstick na nasa leeg mo. Fia, yung bagay na iyong kay Wuching ay para lang sa... Yun. Pakitang tao lang. Tama nga, pakitang tao lang. Parang ginagamit mo nga yung guwapito para lang mainggit ako. Fia, hiwalayan mo naman siya ngayon din. Simula ngayon, magiging tulad na tayo ng dati. Bitawan mo ako. Fia, hey, makinig ka nga sa akin. Bitawan. Magpakabuti ka naman, Fia. Makinig ka, ikaw. Lumayo ka sa aking asawa. Hoy, Lucas. Nandito ka na. Lucas, uy. Si Lucas. Teka muna, bakit ikaw ay tinatawag ding Lucas? Kinuha ka ni Fia para umarte lang para inggitin ako talaga. At talagang pumapasok ka naman sa karakter? Dahil lang kapangalan mo si General Manager Lucas, hindi ibig sabihin nun ay mayaman ka na. Mukha kang hampas lupa. Ano naman ang maibibigay mo sa kanya? At ikaw ba? Bukod sa mga banta at pagtataksil, ano ang maibibigay mo sa kanya? Yun ay nakaraan na. Ngayon may pera na ako at nakuha ko na ang tiwala ni General Manager Lucas. Mula ngayon talagang lilipad na ako. Ang isang walang kwenta tulad mo ay malamang hindi mo pa narinig ang Lu Group, di ba? Ang ibig mo bang sabihin ay ang Lu Group na kagagaling lang sa Wall Street? Hindi naman masama bata, may alam ka naman talaga. Pero ano naman, ang tulad mo ay hindi makakapasok sa antas ng lipunan namin. Kung alam mo kung ano ang mabuti para sa iyo, lumayo ka kay Fia. Marco, na-record ko lahat ng sinabi mo sa akin kanina gamit ang voice recorder ko. Kung patuloy mo akong ginagambala, hindi ako magdadalawang isip na ibahagi ang recording na ito kay Kat. Ikaw. Tara na nga. Ako. Sofia, hindi ako naniniwala na ikaw at ang guwapito na iyon ay magkakaroon ng magandang buhay. Pagsisisihan mo ito, ha? Hindi, tiyak na talagang pagsisisihan mo ito. Hindi ko alam kung paano napasa kamay ni Marco ang kumpanya namin. Ako. Naiinis ka nga ba? Hindi, pinagkakatiwalaan kita. Naawa lang ako sa kanya. Meron siyang kagaya mong kahanga-hanga pero hindi niya alam kung paano ka pahalagahan. Lucas, salamat sa pagtitiwala mo sa akin. Bigla siyang naging bagong boss ko, pero huwag kang mag-alala, lalayo talaga ako sa kanya. Talagang sinasadya niya ito, sigurado ako. Tiyak na pahihirapan kanya sa trabaho, walang duda. Mag-resign na lang tayo. Alam mo, plano ko talagang mag-resign ngayong araw na ito. Pero bigla kong binago ang isip ko. Dahil siya talaga ang may kasalanan, hindi ako. Nagsumikap akong parang hayop sa loob ng 3 taon para makuha ang lugar ko sa kumpanya. Bakit ko naman yon isusuko? Sige, edi wag kang mag-resign. Ang ating Fia ay masipag at seryoso. Siya talaga ang pinakamahusay. Matapos mamatay ang aking mga magulang, parang talagang ilang taon na ang lumipas mula nang huling may pumuri sa akin. Pero kung may mangyari, dapat mong sabihin agad sa akin. Huwag mong tiisin ng mag-isa. Okay, Gutom na ako. Dalhin kita sa isang lugar para sa masarap na pagkain. anong klaseng masarap ba? Salamat po. Wow. Hoy, alam mo ba, ang restaurant na ito ang talagang pinakasikat sa buong lungsod. Napakahirap talagang mag-book. Matagal ko nang gustong pumunta dito talaga. Pero ang mga reservasyon ay puno na hanggang 1 taon pa.
Pero wala halos tao dito ngayon. Ang sobrang swerte natin talaga. Ikaw yun. Ikaw ang maswerte naman. Sa tingin ko rin naman, oo. Simula nang ikasal tayo, parang lalo akong nagiging maswerte sa bawat araw talaga. Wow. Ito ang payroll card ko. Lahat ng kita ko ay napupunta dito. Gumastos ka ng malaya. Huwag mong subukang tipirin ako. Hindi ko kailangan to, may trabaho ako, kaya ko ang sarili ko. Natural lang talaga na ang asawa ang mamahala ng pera. Fia, ikaw at ako ay mag-asawa na ngayon. Sa pagitan ng mag-asawa, walang iyo at akin. Pareho lang. Dati ginastos ni Marco ang pera ko at nagreklamo pa na hindi ko raw siya binigyan ng sapat. Pero si Lucas nagtitiwala sa akin at nagbibigay lahat sa akin. Sige, gano'n na. Ingatan ko ito para sa'yo. Sir, bulaklak niyo. Ano ba ito? Fia, papakasalan mo ba ako ngayon? Pero nakuha na natin ang marriage certificate. Paano mo? Ang certificate ay tungkol sa responsibilidad. Ang proposal ay tungkol sa seremonya. Fia, hindi kita hahayaan na mawalan ka ng anumang pabor at romansa na nararapat sa bawat babae. Kaya sasagot ka. Oo na. Pakiramdam ko parang panaginip lahat ito. Simula pa lamang ito ng lahat. Simula ngayon, araw-araw ay magiging mas masaya ka. Salamat po. Lucas, Kaya pwede mong baguhin ang tawag sa akin ngayon? Okay? Salamat po. Mahal ko. Wow, ang laki naman. So talagang bigla ang kasal ang ginawa mo kay Lucheng? Oo nga. Oh my God, babe. Iniwan mo ang gago at pagkatapos biglang nagpakita ang high school crush mo na parang tagapagligtas. Parang isang uri ng wish fulfillment novel ito. Pakibaba mo ang boses mo. At saka may romantic proposal pa nga. Mukhang talagang matamis ang iyong bagong kasal na buhay. Sa totoo lang, hindi ito ang iniisip mo. Mabait siya sa akin dahil mabait lang talaga siyang tao. Lagi siyang maamo. At ang kanyang pamilya ay pinipilit siyang magpakasal. Habang ako naman ay gusto lang makaalis kay Gushingzhou. Kunin lang namin ang kailangan ng bawat isa. Pero Fia, sobrang devoted sa'yo si Lucheng. Paano naman yun para lang pasayahin ang pamilya niya? Sa tingin ko matagal ka na talagang gusto niya. Imposible yan. Ano bang meron sa akin para magustuhan niya naman? Bukod doon, may iba na talaga siyang gusto noong high school. Hindi mo ba talaga naaalala? Oo nga. Si Lucheng at Shutang nagkasama sa ibang bansa. Fia, okay ka lang ba talaga? Okay lang ako, bagay na bagay talaga sila. Pero wala ka bang nararamdaman para kay Lucheng? Nakaraan na ang lahat ng yun. Nagdesisyon din akong sumama kay Gushingzhou. Ano? Sige nga.
Magkasama talaga sila ng maraming taon at nagpunta pa sila sa ibang bansa. Bumalik siya ng biglaan. Tiyak na marami talaga siyang pinagdaanang paghihirap. Oo. Pero sa tingin ko, hindi ganoon kasimple ang nararamdaman niya para sa'yo. Xiao, kakagaling ko lang sa isang malaking gulo. Halos ikamatay ko na ang relasyong iyon. Ngayon, ayoko nang mag-isip tungkol sa pag-ibig. Ayos na talaga ang ganito ngayon. Sige, basta masaya ka naman. At tungkol sa gago na si Gusing Joe, huwag mo akong hayaan na makasalubong ko siya kung hindi... Aray! Sorry na. Isang kape, isang orange juice. Hoy, Ang sama ng kapalaran naman, makasalubong ang dalawang gago kahit saan. Jing, makinig ka. Sa pagkakataong ito, sina Director Garcia at Director Santos ay mga pangunahing miyembro ng kumpanya. Kung mapapanalo mo sila, magiging matatag ang posisyon mo sa kumpanya. Kat, huwag kang mag-alala. Siguradong mag-iiwan ako ng magandang impression sa kanila. Hindi ko ito pwedeng palampasin. Teka, maghihiganti ako para sa'yo. Ano ba siya? Uy, hindi pa dumarating ang juice ng mesa natin. Pwede mo bang i-check para sa akin? Sure. Huwag kang magloko ha. Ano ba ang ipinasok mo? Shh! Huwag kang mag-alala. Hindi nito siya papatayin. Ilang expired diet pills lang na hindi ko pa natatapon. Mahal yon pero nakatakas siya ng madali. Narito na sila. Director Garcia, Director Santos. Pakiusap, alagaan ninyo si Xing sa pagkakataong ito. Oh, hello mga direktor. Oh, salamat sa pagdating ninyo. Simula ngayon, tiyak na... Ano ba ang nangyayari dito? Binata, ingatan mo ang iyong imahe. Sorry talaga. Kailangan ko pumunta sa banyo. Kayo tatlo mag-usap. Baka hindi maganda ang pakiramdam niya ngayon. Hindi siya ganito dati. Ayan, Director Garcia, Director Lee. Oh. Pasensya na talaga. Ako. Sorry, kailangan ko ulit pumunta. Tia, bilis umalis na tayo bago niya tayo makita. Oh, mga direktor. Ako. Sofia at Xia Xiaoxiao. Sila yun. Sila talaga ang gumawa nito. Ako. Oho. Ang mukha ni Gusing Joe sobrang nakakatuwa talaga. Xiao, ang sama mo naman, pero nakakatuwa talaga sobra. Tia, itong matapang, mapagmahal, mapangahas, at laging nakangiti mong pagkatao, ito ang tunay na ikaw. Matagal mo nang pinipigilan ang sarili mo. Oo, sa tingin ko rin talaga, mas maganda ito. Oo, sa tingin ko rin, maganda na ngayon. Tara na, Wow, mahal ko, napakarami mo namang inihandang mga putahe. Hindi mo naman kailangan magpakahirap ng ganito para sa akin. Nag-aral talaga ako ng mga espesyal na recipe ng pagkain mula sa isang nutritionista kasi. Noong huling pagbisita, sinabi naman ng doktor na mahina ang iyong katawan at kailangan ng dahan-dahang pag-aalaga sa kalusugan. Mula ngayon naman, umuwi ako araw-araw para magluto ng hapunan para sa iyo. Pero di ba masyado nakakapagod yan para sa'yo? Pagod ba? Hindi mo alam kung ilang tao ang naiinggit sa akin dahil may asawa akong inaalagaan. Tsaka kung gagaling ang katawan mo, ako ang makikinabang. Uy, wag ka namang ganyan. Sige, kain na nga tayo. Wow. Oo nga pala, mahal, nagtatayo ka ng negosyo sa probinsya? Nakahanap ka na ba ng trabaho? Balak kong magtayo ng kumpanya kasama ng kaibigan. Sandali ka lang. Tiyak kailangan mo ng pera para magtayo ng negosyo.
Itong card na binigay mo sa akin, wala akong gastos kahit sentimo. Ang cute ng asawa ko, sobra. Ang ibang tao mahigpit sa pera. Pero ikaw naman, kusang loob mong ibinibigay. Kailangan mo ng pera para magtayo ng negosyo mo. Huwag kang mag-alala dyan. Ingatan mo lang ang pera mo. Huwag kang masyadong magmadaling ibigay. Magets? Oo na. Pero ang bait mo sa akin. Gusto ko rin gumawa ng isang bagay para sa'yo. Hindi. Fia, kung patuloy mo itong gagawin, natatakot ako na hindi ko talaga mapipigilan ang sarili ko. Mahal, handa na ako. Fia, pinag-isipan mo na ba ito ng mabuti? Sigurado ka ba? Dahil pagkatapos nito, wala nang babalikan ng lahat. Fia, wala kang ideya kung gaano ako katagal naghintay para sa araw na ito. Fia, hindi ka ba nahihirapan huminga sa ilalim ng kumot? Hindi, wala naman. Pumasok ka na sa trabaho. Weekend naman na ngayon. Sige, maghuhugas muna ako. Anong problema? Masama ba ang pakiramdam mo? Hindi. Medyo mahina lang ang mga binti. Pagkatapos bubuhatin kita. Hindi, kaya ko nang mag-isa. Huwag kang makulit. Oo. Lucheng, ilang taon ka na ba? Ang bata mo namang kumilos. Nagpapakit sa asawa ko. Hindi mahalaga ang edad. Salamat. Hoy, Napansin ko na maraming libro tungkol sa jewelry design dito sa bahay natin. Interesado ka rin pala sa jewelry design. tingin lang po. At bawat isa sa mga libro ay may notes. Kaya pala ikaw ay top student. Pati ang tingin-tingin ay napakadetalyado. Oo na. Alam mo, gusto ko nang basahin ang mga librong ito sa mahabang panahon. Dati, mahal na mahal ko talaga ang jewelry design. Nag-major ako dito noong college. Oo na. Pero, sinabi ni Marco na ang jewelry design ay hindi praktikal, mahirap maghanap ng trabaho at hindi kumikita. Sinabi niya na hindi ako dapat maging makasarili at kailangan kong tumulong sa kita ng pamilya, kaya sumali ako sa ad agency at naging planner. Nagkamali siya. Ang jewelry design ay maaaring maging karera mo at maaari kang magdulot ng parehong kasikatan at kayamanan. Ang kailangan mong isipin ay kung gusto mo ba itong gawin, kung ito ba ang bagay na gusto mong patuloy na gawin. Oo na. Sa totoo lang, ayos na ang ganito sa akin at maganda naman talaga ang takbo ng trabaho ko. Ang Fia natin ay magaling sa lahat ng ginagawa niya. Hello po, ma.
Lucas, ano ba ang nangyayari sa'yo? Nagpakasal ka nang hindi mo man lang sinabi sa akin? Dalhin mo ang manugang ko sa bahay ngayon din. Pero ma, hindi pa handa si Fia. Kung pipilitin mo talaga siyang makipagkita sa'yo, ma-pressure siya. Bastos ka? Akala mo ba ako ay isang halimaw? Bakit ka gumagawa ng dahilan para hindi ako makipagkita sa manugang ko? Wala akong pakialam. Kailangan mong dalhin siya sa bahay ngayon. Sige, dadaling ko na siya sa inyo mamaya. Ma, tingnan kong sino. Oh, bumalik ka na. Halika. Upo. Ito pala si Fia. Ang ganda-ganda niya. Kaya pala ang tagal nang iniisip ng anak ko si Fia. Matagal na nga talaga. Hello, tita po. Tita mo pa rin ako. Oras na para baguhin yan. Ma? Oo po, tama po yan. Eto po, Fia, eto na. Tingnan mo, lahat ng ito ay regalo ng nanay mo para sa'yo. Hindi nagsabi sa akin ang batang ito bago kumuha ng sertipiko, kaya nagmamadali akong naghanda ng mga regalong ito. Pero huwag kang mag-alala, babawi ako talaga sa'yo mamaya. Alam ko naman na mayaman ang pamilya ni Lucheng pero hindi ko inaasahan na ganito karangya. Ma, napakamahal po nito. Hindi ko po kayang tanggapin. Kailangan mong tanggapin po. Ang batang ito ay single ng maraming taon, halos akala ko na gusto niya ng lalaki. Ako? Ngayong dinalhan niya ako ng napakagandang manugang talaga, syempre naman kailangan kong ipakita ang aking pagpapahalaga. Tama naman? Kunin mo na po ito, biyaya ni Ma. Salamat nga po, Ma. Oo po. Bakit nga nakatayo ka dyan? May prutas sa kusina. Maghugas ka po at ilabas. Kaming mga babae ay nag-uusap. Anong ginagawa mo naman? Sige, umalis ka na nga. E di ako. Okay. Mag-usap kayo. Okay. Fia, kahit first meeting pa lang natin, mas lalong gusto kita ng sobra talaga. Eto, binibigay ko sa iyo ang bracelet na ito. Ma, marami ka na akong binigay na regalo. Hindi na ako pwedeng tumanggap pa. Kailangan mong kunin iyan. Ang bracelet na ito ay ipinamana sa akin ng lola ni Xiaocheng. Ngayon, ipinapasa ko ito sa iyo. Simula ngayon, ikaw na ang karapat-dapat na manugang ng pamilyang Lu. Si Fia ay talagang mabait na babae, kaya pala si Xiaocheng ay matagal nang may gusto sa kanya. Oh, Fia, noong bata pa ako, nabulag ako at nahulog sa isang gago anak. Kawawang Lucas, lumaki siyang walang ama at laging binubuli. Ma, huwag kang mag-alala. Si Lucas ay malakas at lumaki siyang mabuting tao. Pero ang batang ito ay talagang matigas ang ulo at naging medyo reserved na siya. Itinatago niya lahat ng nararamdaman. Huwag kang mag-alala, matigas talaga ang ulo niya. Kapag nagdesisyon siya sa isang bagay habang buhay iyon. Pero ang dapat na laging gusto ni Lucas ay si Shutang talaga, hindi ba? Talagang hindi siya yung tipo na nagdadalawang isip. Makatitiyak ka, anak, ito lang ang magagawa ko para sa iyo. Okay, alam ko. Ano ang pinag-uusapan niyong dalawa? Ano, natatakot ka bang bubulihin ko ang asawa mo? Paano yon magiging? Brad, sinasabi ko nga sa iyo. Sobrang talagang satisfied ako kay Fia bilang manugang. Mula ngayon, dapat magsama kayo ng maayos. Huwag kang mangahas na bulihin siya. Si Fia lang ang bumubuli sa akin. Kailan ba ako nang bully sa'yo? Hindi ko siya binuli. Tiwala si Ma sa'yo. Ano ang sinabi ni Ma sa'yo? Sinabi niyang sobra kang devoted sa pag-ibig. Talaga ba? Totoo nga. Tama siya eh. Sofia, nagiging greedy ka na naman. Ang kasal na ito ay tungkol lang sa bawat isa na makakuha ng kailangan nila. Kahit na ang puso niya ay para sa ibang tao ngayon, ano naman? Fia, ginagawa mo ba ito dahil hindi mo pa ako kayang bitawan at gusto mo ng atensyon ko? Huwag kang mag-alala, babalik ka rin sa tabi ko. Sofia, yung proposal na ginawa ng team mo ilang araw na nakaraan, gusto ng client na ikaw mismo ang mag-present sa kanila after work ngayon.
Manager, ako lang ang sumusulat ng proposals. Hindi trabaho ko ang makipag-usap sa clients. Ikaw ang pinakamarunong sa details ng plano. Ito ang pinakamalaking client natin. Kung magkamali tayo, patay ang buong headquarters. Sige, pupunta ako. Isusend ko sa'yo ang oras at lugar. Huwag mo itong sirain. Fia, anong nangyayari? Wala. Wala pang planner sa kumpanya natin na direktang nakikipag-usap sa client. Mukhang hindi ito tama. Sa tingin ko dapat kang mag-ingat. Huwag kang mag-alala. Late ako uuwi ngayon. Nasa Wangshang Pavilion ako. Kausap ang client tungkol sa proposal. Oh, Miss Lynn. Maupo ka? Maupo. Salamat. Andito ako ngayon para talakayin ang proposal details sa inyong dalawa. Pakitingnan. Uminom muna tayo. Magkakilala muna para maganda ang atmosphere ng proposal. Uy, halika, uminom ka muna ng konti. Pasensya na talaga pero hindi ako mahilig uminom. Bakit hindi ko na lang muna ipresenta ang proposal? Inalok ka na ni Direktor Garcia. Kung hindi ka iinom, hindi mo siya bibigyan ng respeto. Kung hindi ako iinom, hindi nila pakikinggan ang proposal. Sige, isang konting higop lang. Pagkatapos, sisimulan ko na ang presentasyon ng proposal. Sige. Sofia, uy. Tagay na. Ngayon, ipresent ko na ang proposal. Sofia, isang maliit na higop lang ang ginawa mo. Walang respeto iyan. Hindi talaga ako marunong uminom. May droga ang inuming ito. General Manager Gu, tapos na ang trabaho mo. Sige. Pipiliin ka namin bilang supplier ng materyales para sa Wu Group. Haha, oh, sige. Salamat po, General Manager Gu. Aalis na po kami. Hindi na namin aabalahin ang negosyo ninyo. Good luck. Fia, hindi ka talaga makakatakas sa akin. Fia, ito ba ang hinahanap mo ngayon, ha? Telepono ko. Ibalik mo ang phone ko. Bigyan mo ako ng phone ko. Sweetheart, Marco, gago ka. Nilagyan mo ako ng droga, ha? Fia, tumatalino ka na talaga, ha? Marunong ka pa nga mag-record, no? Alam mo, ang bango mo pa rin naman talaga. Huwag kang mag-alala. Dinilit ko na ang recording mula sa phone mo. Marco, napakagago mo talaga. Gago ka. Hindi ko alam kung ano ang nakita ko sa'yo. Pero hindi ko ito pinagsisihan. Fia, alam mo may resources na ako ngayon. Gusto kitang bigyan ng isa pang anak. Sa pagkakataong ito, ako ang mag-aalaga. Kadiri ka talaga, ha?
Fia ha, alam mo, sobra kitang namimiss kapag wala ka sa tabi ko, talaga naman. Magbalikan tayo naman, okay? Panaginip mo, mas mamatay na lang ako kaysa makipagbalikan sa'yo. Ganun ba talaga kadali para sa'yo na bitawan ang 3 taon natin? Dia, mahal mo lang ako dapat. Bitawan mo ako. General Manager Gu, dinala kanina ang asawa mo sa hotel ni Gu Xingzhou. Pinadala ko na ang lokasyon sa phone mo. Fia, hintayin mo ako, dali. Fia, huwag ka nang lumaban. Walang darating para iligtas ka ngayong gabi. Bitawan mo ako. Sofia, huwag mong pilitin ang hindi mo gusto, baka ikaw ang magsisi. Sofia, alam mo, talagang mas maganda pa ang katawan mo ngayon kaysa dati. Mas lalo mo akong binibighan lalo na ngayon. Lucas, pakiusap, mailigtas mo ba ako ng isa pang beses? Fia, andito. Sino ka? Sino ka ba? Hinawakan mo ba siya? Hinawakan mo ba siya? Pasensya na po. Pasensya na po. Iwi mo na ako. Sige. Iwan ko sa iyo ang natitira. Tiyakin mong buhay siya. Naunawaan ko. Ano ang gagawin mo sa akin? Sabi ko sa iyo, ang mang-insulto sa akin ay pag-insulto sa Wu Group. Babayaran kita. Saktan siya. Ang init. Dinragang kanila. Tatawag ako ng doktor. Wah, Wag, doktor. Pia, dinrugan ka, kaya kailangan mong magpatingin sa doktor. ikaw lang gusto ko. Pia, sigurado ka ba talaga? Tiyak ako. Ikaw lang gusto ko. Hoy, kailan ka nga nagising? Noong ninakaw mo ang halik sa akin. Nagkunwari ka lang natutulog. Ang sama mo talaga. Pagod ako. Kung tutuusin, kagabi ay sobrang maalab talaga si Mrs. Lucas. Huwag mong sabihin yan. Pero gusto ko talaga, kaya pwede pa tayo... Lucas, tigilan mo na. Bakit hindi ka na lang matulog ng konti? Masama ba pakiramdam mo? Yung nangyari kagabi talagang nadamay kita sa gulo. Si Gu Xingzhou ay sinusuportahan ng pamilya Wu. Kung ikaw ang target niya sa hinaharap, makakaapekto ba ito sa bagong kumpanya mo? Wala. Talaga? Sa totoo lang, may hindi pa talaga ako sinasabi sa'yo. Ano ba yan? Noong nasa ibang bansa ako, nagtatag ako ng isang kumpanya. Ang dahilan ng pagbalik ko ngayon ay para ilipat ang pangunahing negosyo ng kumpanya sa China. At saka ano?
Ang pangalan ng kumpanya ay talagang Lu Group. Kaya, yung General Manager Lucas na sinasabi nila na bumalik mula sa Wall Street, hindi lang iyon simpleng pagkakataon sa pangalan? Fia, pakiusap po, huwag kang magalit, Fia. Hindi ko talaga sinasadya. Ako, Fia. Mayroon ka pa bang ibang bagay na itinatago sa akin? Wala, iyon na talaga. Yun lang ang itinago ko. Hindi ko sinasadya na itago iyon sa'yo. Nung panahong iyon, dahil sa sitwasyon mo, natatakot ako na kung sasabihin ko sa'yo ang totoo, tatanggihan mo ako. Kaya naisip ko na dahan-dahan akong lalapit sa'yo. Kapag tinanggap mo na ako, sasabihin ko sa'yo. Fia, pasensya na sa'yo. Pasensya na talaga. Pakiusap, huwag kang magalit. Okay, ako. Bakit ka ba kinakabahan? Maputla ang mukha mo. Sinong nagsabing galit ako? Talaga bang hindi ka galit? Bakit ako magagalit? Nararamdaman ko lahat ng ginawa mo. Tinutulungan mo akong maging mas mabuti. Ako ba yung klase ng tao na hindi marunong magpahalaga niyan? Oo na. Pero kung magtatago ka pa ng iba sa akin, talagang magagalit ako. Gets ko. Pero kung magtatago ka ulit ng kahit ano sa akin, magagalit talaga ako. Nakuha ko. Lucheng, kahit sino ka man, alam kong ikaw ang tunay na mabait at tunay na mapagmahal na Lucheng na mabuti sa akin. Anong ibig sabihin hindi mo siya mahanap? Paano bang hindi matunto ng isang buhay na tao? Ginamit na namin lahat ng channel na meron kami. Ang tanging nahanap namin ay Lucheng, ang pangalan niya, at kakabalik lang galing abroad. Wala nang ibang impormasyon. Mga walang kwenta kayo. Ikaw, ituloy mo. Hukayin mo ng 3 PA kung kailangan pero hanapin mo siya. Wala silbi. Lucheng, hintayin mo lang. Pumasok ka. Ganun. Nagsisisi ka ba at gusto mong bumalik sa akin? Para mag-resign ako. Akala mo ba negosyo ng pamilya mo ang kumpanyang ito? Pwede kang pumasok at lumabas kung kailan mo gusto. At saka, kung mag-resign ka, paano mo susuportahan ang guwapito mong iyan? Ito na ang resignation letter ko. At ito ang kasunduan sa kompensasyon para sa panliligalig mo sa akin noong kagabi. Hindi ko talaga aprubahan ang pag-resign mo. At kompensasyon, wag mo na isipin yan. Sabi mo ginulo kita kuno, patunayan mo talaga. Nasaan ang ebidensya? Ipakita mo sa akin dito ang ebidensya ngayon. At saka, wag na mong kalimutan, binura ko na ang recording sa iyong phone noong kagabi. Akala mo ba wala akong backup talaga? Tigilan mo na ang pagpapanggap mo. Mabibigyan kita ng pera. Kung iiwan mo lang ang guwapito at babalik ka sa akin. Kung hindi, kalimutan mo na. Fia, pagkatapos mo akong iwan, saka ko lang na-realize kung gaano kita kamahal ng sobra. Ito para sa'yo. Marami akong backup, kaya okay lang. Sofia, alam mo ba talaga kung ano ang ginagawa mo? Fia, alam mo naman, kung lumabas ang recording na ito, tiyak na masisira ang reputasyon mo, di ba? Makakakuha ka ng reputasyon na nangakit ka sa boss mo sa trabaho. Sa tingin mo ba, may talagang gustong kumuha sa'yo pagkatapos niyan? General Manager Gu, wala kang anumang pakialam sa bagay na iyon. Pero kung ito ay magpapabagsak sa iyo at sa buong Wu Group, sulit na sulit ito para sa akin. Mas mabuting isipin mong mabuti kung paano mo ipapaliwanag ito sa Wu Group at kay Kat. Sige, magbabayad. ₱2 milyong, nababaliw ka na ba talaga? Ano, General Manager Gu, sa tingin mo ba hindi worth ₱2 milyong ang posisyon ng manugang ng Wu Group? O gusto mo bang mawala ang lahat ng nakuha mo dati? Wala kang awa talaga.
Kailangang dumating ang pera sa loob ng 3 araw. Pagkatapos noon, buburahin ko ang recording. Kung hindi, mapupunta ang mga recording na ito sa mga mesa ng chairman ng Woo Group at kay Kat ng walang alinlangan. Sofia, hintayin mo lang ako talaga. Para saan ng bulaklak? Congrats sa pag-resign mo. Masaya ka talaga na wala na akong trabaho. Sa totoo lang, masaya ako na malayo ka na kay Marco. Ano nang gagawin kong trabaho ngayon? Makahanap ka pa ng mas magandang trabaho. Magaling kaya ang FIA namin. Siyempre naman, Boss, anong plano natin ngayon? samahan mo ako sa bookstore. Masusunod po. Anong iniisip mo dyan? Ano ba ang iniisip mo sa ngayon? Iniisip ko kung gaano ako kasaya ngayong sandali. Ano ang ginagawa mo? Ito ay isang library. Walang makakakita sa ganito. Oh, ipinagmamalaki ninyo ang pag-ibig sa library? Oh, ang nakakaingit talaga. Tara babe, dito. Padaan po, padaan. Umalis ka. May nakita sa atin. Sana. Oo na. Salamat. Fia, meron akong sasabihin sa'yo ngayon. Okay. Si Gusing Joe nag-notify sa lahat ng malalaking kumpanya na huwag ka nilang kunin. Pero huwag kang mag-alala. Nandito ako, kaya mong gawin ang gusto mo. Okay. Hanggat nandito ka, hindi ako nag-aalala. Bukod doon, may plano na ako sa susunod kong hakbang. Anong plano? Ganti ng mata sa mata. Ganyan ka hanga-hanga. Oo na, kung gayon, anong tulong ang kailangan ng asawa mo? May isa nga palang bagay na kailangan ko ng tulong mo. Ano ba yon? Mahal, pwede mo akong turuan? Lucheng, kung tutulungan kita, turuan mo ako bilang kapalit. Bibigay ko buhay ko sa'yo kung hilingin mo. Okay? Oh, ang ganda ng itsura mo kamakailan. Ang ganda ng mukha mo, nagliliwanag. Kumusta ka na? Talaga bang masarap ang buhay may asawa? Hindi mo talaga maintindihan kasi single. Ano? Special ka na dahil may asawa ka? Maghanap ka ng babae para sa akin. Uy pre, seryoso talaga. Ang Woo Group ay matiyaga pa rin. Laging gustong mag-invest tayo. At ang kanilang mga terms ay patuloy na gumaganda. Mukha silang talagang desperado. Pumayag ka na. Baliw ka ba eh?
Alam ng lahat na talagang magulo ang Woo Group. Ano, nabawasan ba naman ang investment instincts mo dahil nag-asawa ka? Ang asawa ko ang namumuno, ako ang sumusunod. Hindi mo maintindihan yan. Sana hindi na lang kita tinanong. Aalis na ako. Hoy, sandali. Makipag-ayos ka sa kanila ng maayos pero bigyan mo sila ng pinakamasamang terms. Wala problema. Kat, ano ba talaga ang ipinatawag sa akin ni Chairman Roberto? Malalaman mo pagdating natin doon. Oh, Chairman Roberto. Xingzhou, tama ang pagkakilala ko sa iyo. Haha. Chairman Roberto, wala akong masyadong ginawa. Oh, masyadong formal ang tawag mong Chairman Roberto. Ang pag-convince sa Lu Group na mamuhunan ay ang pinakamagandang patunay ng iyong kakayahan. Lu Group? Hindi ko pa man lang nakita ang representative ng Lu Group. Paano ko nakuha ang investment? Xingzhou, binigyan mo ako ng magandang sorpresa. Pakita mo, sinabi ko may kakayahan si Xingzhou. Oh, Tito, sobra naman ang papuri mo. Ito lang ang dapat kong gawin. Simula ngayong araw, ikaw at si Kat ay parehong magiging Vice President ng kumpanya. Sa palagay ko, oras na para isulong ang inyong wedding plans. Talaga pa? Ang galing naman. Salamat, Tito. Huwag kang mag-alala, magpapatuloy akong magsumikap. Tito pa rin ang tawag mo sa akin. Papo. Oo na. Isa itong mahalagang punto sa mga transaction records. Kailangan mong tingnan ang istruktura ng revenue at expenditure, hindi lang ang mga numero sa ibabaw. At dito rin naman. At dito ilagay ang formula, nakikita mo na ba ng malinaw? Tumutok. Tingnan una, paano makikita ang value na ito? Sa wakas, tandaan na pagkatapos ibawas ang income tax, iyan ang iyong net profit. Na-distract ka na naman, gaya ng dati. Eh dahil sobrang gwapo mo talaga, kaya naman lagi mo akong ginagambala. Dahil hindi ka makapag-concentrate, magpahinga muna tayo. Oo, tara na. Ano bang ginagawa mo? Araw pa kasi. Ano pa, ang mga bagay na ginagawa ng isang mag-asawa. Sinabi ng Lu Group na magpapadala daw sila ng representative sa ating kumpanya. Malapit na silang dumating. Kayong dalawa siguraduhin ninyong maigi alagaan sila. Pa, hindi ba ito nagpapakita na pinahahalagahan tayo ng Lu Group? Huwag kang mag-alala, magalang ko silang dadalhin. Hayaan mo na sa amin pa. Oh, sige, malapit na silang dumating anumang oras. Oo na. Halika na. Oh, Xingzhou. Sinasabi ko sa'yo, kailangan mong bumuo ng magandang relasyon sa representative na ito kung lalapit tayo sa kanya para na ring nakuha natin ang suporta ng Lu Group. Ang mga benepisyo para sa ating Lu Group ay walang katapusan. Kat, huwag kang mag-alala. Alam ko ang ginagawa ko. Kumusta na? Okay lang. Nandito na sila. Kapag napalapit ako sa representative na ito, si Kat at ang kanyang ama ay kailangang sumagot sa akin. At si Sofia ay kailangang sumunod din. Sofia, te. Lin Zhao, sinong nagpapasok sa iyo dito? Sinundan mo ako hanggang dito. Kahit anong pusa o asong gala, pwedeng pumasok. Tingnan mo sarili mo. Sino ba tingin mo sa sarili mo? Bakit ka nangahas manggulo sa teritoryo ng Woo Group? Sinong ako? Kung ganoon, hayaan niyo akong magpakilala. Ako si Lin Zhao, ang kinatawan ng Lu Group. Ano? Gu Xingzhou? Hindi mo ba sinabi sa akin na ang kinatawan ng Lu Group ay lalaki? Ako, hulaan ko lang yun eh. Paano ko naman malalaman na siya yun? Hula. Puro hula lang ang ginagawa mo. Eh ano, hindi masaya makita ako, General Manager Gu? Ikaw, maligayang pagdating. Oh, welcome kita. General Manager Lin, ito, hoy. Tara na, oh. Oh, General Manager Lin, welcome.
Hindi ko inaasahan na ang General Manager Lin ay napakabata at napakagaling. Ang bait ninyo, Chairman Roberto. Simula ngayon, anumang kailangan, magtanong ka lang. Ang lahat sa Wu Group ay nasa serbisyo mo. Tingnan ko muna ang opisina, Dito po sa daan. General Manager Lin, ito po ang opisina na inihanda namin para sa iyo, bago ang desk na ito. Pero sa tingin ko, yung nadaanan natin kanina, yung may malalaking bintana hanggang sahig, ay mas angkop. Ginagawa mo ito ng sinasadya. Sinusubukan mong kunin ang opisina ko. Puta, ginagawa mo ito ng sinasadya. Gusto mong kunin ang opisina ko? Kat, ito si General Manager Sofia. Siya ang representative mula sa Lu Group. Mula ngayon siya na ang General Manager ng kumpanyang ito. Ingatan mo ang iyong ugali. Papa? General Manager Sofia, ipaghahanda ko agad ang opisina na iyon para sa iyo. Chairman Roberto, sa tingin ko, ang profesionalismo ni VP Kat ay nangangailangan ng pagpapabuti. Oo, mula ngayon, hayaan mo si Kat at si Xingzhou na matuto sa iyo. Maaari mo silang sanayin ng mabuti. Ikaw, Kung ayaw mong malugi ang kumpanya, alagaan mong mabuti ang balon ng pera na ito. General Manager Sofia. Kat, sandali. umalis ka. Bakit siya, yung babaeng mababa ang uri, ang mag-uutos sa akin? Kat, kumalma ka naman dyan. Kasalanan mo lahat ito. Bakit hindi mo siya inayos ng maayos dati? Ngayon nandito siya para gawing miserable ang buhay ko. Kat, pakinggan mo muna ako. Nasa blacklist ko na siya sa buong industriya. Paano ko naman malalaman na sasama siya sa Lu Group? Ano, Gusingjo, masaya ka na ba ngayon? Si Sofia ay may pera at kapangyarihan na ngayon. Nagsisisi ka bang iwan siya? Pinagsisihan mo ba na iniwan mo siya ngayon? Paano magiging ganon? Umalis ka na. Oh, wala na akong nararamdaman para sa kanya ng matagal na panahon. Nagseselos lang siya sa'yo. Nagseselos talaga siya sa ganda at talento mo at sinusubukan niya tayong paghiwalayin. Babe, huwag kang maniwala sa daya niya. Oh, Kat, sige na. May paraan ako para maalis siya talaga. Hoy, huwag kalimutan, pinahahalagahan talaga ako ng Lu Group. Kapag nalaman ko kung sino talaga ang nagpadala sa kanya dito, tapos walang problema na maalis siya talaga, ha? gawin mo yan sigurado. Sige, huwag kang magalit sa akin ha. Sofia, hindi ka makakatakas sa aking mga kamay. General Manager Lin, kumusta ang pakiramdam mo sa unang araw mo? Ang sarap talaga maging boss, pero medyo pagod na ako ng kaunti ngayon. Pinagod ka na talaga. Siya nga pala, sinabi ni Chenye na iniimbestigahan ni Marco ang iyong background. Malamang may binabalak talaga siya. Mag-ingat ka palagi. Dahil nandito ka, hindi ako nag-aalala. Hindi ba yan ang sasakyan ni General Manager Lu? Bakit si Sofia ay nasa sasakyan niya? Kaya ba ang backer ni Sofia ay si General Manager Lu talaga? Baka mali talaga ang nakita ko. Maaaring magkaroon si General Manager Lu ng sinumang babaeng gusto niya. Bakit niya gugustuhin ang isang tulad ni Sofia? Salita. Ano, nalaman namin kung sino talaga si Lucas. Oh, Nagsasanay ka? Hindi ba alam ni Vice President Gu na kumatok muna bago pumasok? Lin Zhao, huwag kang masyadong magyabang. Nalaman ko na talaga ang lahat tungkol sa gwapito mo. Sabihin mo. Isang pobreng estudyante lang siya na galing sa ibang bansa, walang trabaho at may asawa na. Mukhang bihasa na siya sa pagsandig sa mga babae. Niloko ka niya eh. Saka, Pia, manloloko siya. Ako lang ang tanging nagmamahal sa'yo talaga. lumayas ka.
Lin Zhao, pera mo lang ang habol niya sa'yo. Bakit kasama mo pa rin siya? Iba ka ba sa kanya? At least gwapo siya. Ikaw, wala ka namang kahit konting hiya. Kung wala nang iba, Vice President Gu, maaari ka nang umalis. May trabaho akong gagawin. Lin Zhao, huwag mong pagsisihan ito. Kapag iniwan ka ng guwapito mong walang-wala, sa huli ay babalik ka sa akin na gumagapang. Bantayan mo likod. Nasuri ko na po ang report ng nakaraang quarter. Bumaba ng malaki ang performance ng kumpanya. Lalo na po ang mga departamento ng marketing at design. Anong nangyayari? Ang overall market po ay masama. Ganito din ang lahat. Opo, Chairman Roberto, sa pagbaba ng merkado po, normal naman ang ilang pagbabago. Normal? 2 buwan na kayong nakikipag-negotiate sa Asahi Mall at hindi pa ninyo na-close ang deal. At iyan ang tawag mong normal? Oo, totoo. Problema nga nila yan. Wala akong pakialam kung ano dati, pero ngayong nag-invest na ang Lu Group, bawat sentimo ay mahalaga. Ang kumpanyang ito ay hindi nagpapanatili ng deadweight. Tama si Manager Sofia talaga. Xingzhou, ikaw at si Kat ang hahawak sa Asahi deal ng personal. Siguraduhin mong maklose ito ng mabuti. Pa, si Manager Santos ng Asahi ay kilala sa pagiging mahirap talaga. Siya, Kung hindi siya mahirap, ipapadala ko ba kayong dalawa? Gaya ng sabi ko, hindi nagpapanatili ng pabigat ang kompanya. Opo, Chairman Roberto, pupunta na. Guess who? Hulaan kung hulaan ko. Hulaan kung hulaan ko kung hulaan mo ba? Hulaan kung hulaan ko ba? Hulaan kung hulaan ko ba? Hulaan kung hulaan ko kung hulaan mo ba? Bakit ka nga nandito ng bigla-bigla? Palagi mo akong sinusundo. Ngayon ako naman ang susundo sa iyo. Mukhang nasa magandang mood po kayo ngayon. Pinadala ko po si Gusing Joe at si Kat para hawakan ang Asahi deal. Sa ngayon, malamang na pinahihirapan po sila ni Manager Santos. Masama ba ako? Sobrang sama pero gusto ko. General Manager Lucas, pakitingnan po ang dokumentong ito. Hintay. Sabihin kay Manager Santos ng Asahi na bigyan ng mahirap na oras ang mga tao ng Wu Group. Opo, General Manager Lucas. Ang misis ang nangunguna, ang mister ang sumusunod. Dagdagan natin ang pressure. Hoy, tigil. Paano kung pumasok siya ulit? Hindi siya mangahas. Linlin, bye-bye. Kita-kits po bukas, General Manager Wang. tayo ka, huwag matulog. Ano? Pagkatapos ng trabaho, hindi pa ba tapos ang meeting ni Manager Santos? Umalis na po si Manager Santos kanina. Umalis? Buong hapon tayong naghintay dito at sasabihin mo sa akin na umalis siya? May dinner engagement po si Manager Santos ngayong gabi. Umalis na po siya. Ano bang klaseng ugali iyan? Ano ba talaga ang problema mo? Kat, sandali. Ma'am, nandito lang ako para ihatid ang mensahe. Kung makita ka man niya o hindi, wala na sa akin yon. Ikaw walang kwentang resepsyonista? Kat, sandali. Ano ba ang ginagawa mo? Baliw ka ba? Tinawag niya akong baliw. Kat, sandali naman. Wag na, walang silbi ang makipagtalo sa kanya. Malalaman ko talaga kung saan kumakain si Manager Santos at diretso tayong pupunta doon ngayon. Tawagan mo siya. Eto oh. Salamat po sa inyong lahat sa suporta. Cheers, tara na. Manager Santos, sir. Manager Santos, sir. Oh,
Manager Santos, nag-antay kami buong hapon sa kumpanya ninyo ngayon at hindi kayo nakita. Kaya pumunta kami dito. Miss Wu, General Manager Gu, hindi sinabi sa akin ng staff ko. Pasensya na. Dahil nagkita tayo, mag-inom muna tayo ng konti at mag-usap naman. O sige, haha. Salamat po talaga, Manager Santos. O sige. Salamat po talaga, Manager Santos. Ingat palagi po, Manager Santos. Oh, hindi ba ito si Miss Wu at Vice President Gu? Nandito para uminom? Lin Zhao, nandito ka ba para tumawa sa amin? Hindi ako ganyan ka-free. Nandito para kumain. Pero ang tolerance ni Vice President Gu ay hindi mukhang maganda. Lin Zhao, huwag kang mayabang. Sinasabi ko sa iyo, ako... Ingat ka, ingat ka. Ano bang dapat kong pagyabangan? Nantig lang talaga ako na makita kayong dalawa na nagtatrabaho ng husto para sa proyekto ng kumpanya. Pero narinig ko na si General Manager Santos ay kilala bilang malakas uminom. Ilang round pa kaya ang kaya ninyong dalawa sa kanya? Ikaw, hoy, Xingzhou. Lin Zhao, kung may mangyari man kay Xingzhou, pagbabayarin kita talaga. Xingzhou, gising na. Xingzhou, gising na. Ito ba ang 120? May taong nahimatay sa Wangshan Pavilion, second floor. Pakiusap, magpadala ng ambulansya. Ikaw, Gu Xingzhou, ito ay walang-wala talaga kumpara sa ginawa mo sa akin. Hindi ba ito ang wonton shop na pinupuntahan natin nung high school? Hindi ba ito sumara ilang taon ang nakaraan? Pakiusap, maupo po kayo, ma'am. Gutom na gutom ako. hoy. Boss, pareho lang. 2 bowl na may extra na dried shrimp. Hoy, sino ba naman ang gusto mo sa laro ngayon? Sa tingin ko, ang layop ni Jojo ay astig. Hindi. Mas maganda ang dunk ni Chen Ruifeng. Gusto mo ang style na yon ni Chen Ruifeng? Hindi naman nga, ito lang. Lucheng. Subukan mo at tingnan ang lasa. Gumawa ka ba nito? Oo nga. Oo nga. Kuhang-kuha ang lasa katulad ng dati. Mula nang magsarado ang may-ari at umuwi sa probinsya, hindi na ako nakakain nito. Paano mo ito ginawa? Siyempre. Manang. Oh, Irog, nandito ka na naman pala. Opo. Paborito kasi ng mahal ko ang wonton ninyo. Turuan niyo po ako, pag-aaralan ko po. Sige ba, napakaswerte naman ng girlfriend mo sa'yo. Ito oh, Opo. huwag masyadong marami ang palaman pero huwag din kaunti. Itupi mo ng ganito tapos itupi ang magkabilang gilid. Pitikim mo at heto na ang wonton na hugis supot ng swerte. Opo. Naku, pangit ba ang gawa ko? Kahit pangit basta masarap, iyon ang mahalaga. Kapag gumagawa ako ng wonton, naaalala ko ang anak ko. Ibinubuhos ko ang buong pagmamahal ko sa pagkain, kaya sinasabi niyang pinakamasarap ang wonton ko. Ganon din sa iyo, isipin mo ang babaeng mahal mo habang nagluluto at tiyak na magiging napakatamis ng wonton na ito. Sige. Oo. Lucas, alam mo ba kung bakit gusto ko ang wonton dito? Kasi sinabi mo noon na lasang luto ng nanay mo ang wonton ng may-ari. Pumupunta ako rito 3 taon na ang nakararaan nung nawala ang mga magulang ko para matikman ito. Pero hindi ko na natikman. Kaya Lucas, nagpapasalamat talaga ako sa iyo.
Pia, mag-asawa tayo. Huwag ka nang palaging magpasalamat. Sige. Tikman mo rin ito. Sige. Ayan. Eto, aha. Sarap. Kumusta? Mainit, mainit. Tandaan mo kumain ng maayos. Kukunin kita pagkatapos ng trabaho. Alam ko na, Lucas. Lalo na ngang nagiging madaldal ka. Gawin mo na ang trabaho mo. Okay, susunduin kita pagkatapos ng trabaho. Ano, isang malaking CEO tulad mo ganito ka gentle? Sa tingin ko ang hipag ay talagang astig na astig. May sasabihin ka ba? Oo, actually meron nga. Nakasalubong ko si Gus ngayong araw. Sinabi niyang gusto kang makita at gusto niyang itulak pababa ang hipag at ilagay ang sarili niya sa kapangyarihan. Sinabi pa niyang bibigyan ako ng 10 milyong piso kung kumbinsihin kita. Gusto niyang talagang makuha ang pera ng Woo Group. Oh, matalino. At marami na talaga siyang ginagawang mga hakbang. Kung malaman niya kung sino ka talaga, manganga siya sa gulat. O sabihin mo sa kanya na kung kaya niyang ibigay sa akin ang 20% stake ni Kat sa Woo Group, papayag ako. Gagawin ko. At tulungan mo akong alamin kung ano ang pinagbabalak niya sa Woo Group. Sandali, seryoso ba talaga? Iyang basurang kumpanya, bakit mo gusto iyon? Kahit na magulo ang Woo Group, isa itong veteranong kumpanya ng alahas. Ang mga channel at supply chain nito ay napaka-stable. Ang hipag mo ay laging gustong gumawa ng disenyo ng alahas. Ang pagbibigay sa kanya ng handa ng platform ay nagliligtas sa kanya sa pagsisimula mula sa wala. Ulit na naman ang hipag. Kung alam ko lang na ganyan kang mapagmahal sa asawa, hindi na sana ako nag-abala pang tanungin ka. Aalis na ako. Kat, may ilang dokumento lang akong ipapipirma sa'yo. Okay, sige. Kat, o Kat. Ha? Ano ang meron? Tayo. Matagal na tayong hindi naging intimate. Miss na miss kita. Ang sama mo naman. Oh, ang meeting ngayon ay meron ding napakahalagang anunsyo. Pagkatapos ng pagsusuri na isinagawa ng Woo Group, simula ngayong araw na ito, si Marco ay formal na papalit kay Sofia bilang General Manager ng Woo Group. Siya ang magiging ganap na responsable sa pakikipag-ugnayan sa Woo Group. Salamat sa tiwala ninyong lahat. Tutuparin ko talaga ang inyong mga inaasahan. Isa pa, talagang pinapahalagahan ni President Lucas ang Woo Group. Pumayag siyang personal na dumalo sa annual meeting ng kumpanya sa susunod na linggo. Ito ang unang pampublikong pagpapakita ni President Lucas simula nang bumalik siya sa bansa. Talagang napakahalaga nito. Siguraduhing nakaayos na ang lahat ng live media at mga reporter ng maaga. Siguraduhing engrande at perpekto ang annual meeting. Walang pagkakamali. Iwanan mo sa akin pa. Ipinapangako ko na magiging engrande ang event at ang Woo Group ang magiging headline sa lahat. Hey, Fia, sa totoo lang, hindi mo talaga kailangan umalis ng ganyan kabilis. Kung hihingi ka lang sa akin, baka para sa dating panahon, bigyan kita ng lugar sa Woo Group. Ano ba ang sinabi ko sa'yo, ha? Akala mo ba, dahil lang kumapit ka sa assistant bilang backer mo, mapapanatili mo ang posisyong iyon? Huwag kang magdelusional. Ngayon, umuurong ka ng talunan. Sabihin mo sa akin ng totoo, nagsisisi ka ba? Kung pumayag ka sanang makipagbalikan sa akin, hindi mo na kailangang pagdaanan ang lahat ng ito. Baka mabigyan pa kita ng pagkakataong makilala si General Manager Lou. Iyan ay pagkakataon na pinapangarap ng marami. Tapos ka na ba? Gusing Joe, alam mo ba talaga kung ano ang itsura mo ngayon? Ano ba? Isang aso na kumakawag ng buntot dahil lang nasa kapangyarihan. Lin Zhao, ikaw, Sana ay talagang makangiti ka pa pagkatapos ng annual meeting. uy ba?
Linjao, tingnan natin gaano katagal mo kayang ituloy ang pagyayabang mo. Mga kababaihan at kalalakihan ng media, ngayon ang taunang pagpupulong ng Woo Group. Si General Manager Lu ng Lu Group ay darating din dito mamaya. Narito ang lahat ng Vice President ng aming kumpanya. Paano ba nalalong gumaganda si Linjao araw-araw? Linjao, sa wakas nandito ka na. Perpekto. Masasaksihan mo ang sandali ng kaluwalhatian namin ni Xingzhou ngayon. Ang isang taong mababa ang uri gaya mo ay malamang hindi man lang pinangarap ang ganitong bagay sa kanyang buhay. Mababa ang uri, tama ba? Pinag-uusapan ninyo ang inyong mga sarili, hindi ang iba. Ikaw, O General Manager Chen po. Kailan darating si General Manager Lucas? Bakit nagmamadali? Darating na siya agad. Everyone, bigyan po natin ng mainit na palakpakan ng ating General Manager Lucas. Lucas nga. Siya si General Manager Lucas? hindi ba siya yung gwapito na inaalagaan ni Sofia? Siya... Paano ito nangyari? May ipinatawag akong tao para imbestigahan siya. Isang hampas lupa lang siya. Paano siya naging General Manager Lucas? Hayaan niyo kong ipakilala ang asawa ko, si Sofia. Naku, Diyos ko. Si Sofia pala ang asawa ni General Manager Lucas? Siya ay palaging napaka-low-key. At si Gu Xingzhou ay napaka-arrogant dati. Anong biro? Siya pala ang tanga sa simula pa lang. Si General Manager Lucas ay napakagwapo at si Mrs. Lucas ay napakaganda. Sila ay perpektong mag-asawa. Oh, General Manager Lucas, marami na akong narinig tungkol sa'yo. Hindi ko inaasahan na si General Manager Sofia ang iyong asawa. Haha. Anong nangyayari sa inyong dalawa? Tapos na. Wala na ang lahat ngayon. Susunod, maghahandog ako ng malaking regalo kay Chairman Roberto. Mga kaibigan sa media, pakihanda na ang inyong mga kagamitan. Ito ang magiging headline bukas. Lahat ng tao pakitingin sa screen. Simula nang siya ay maging Vice President ng Woo Group, si Marco ay naglustay ng pondo ng kumpanya. Ang bahagi ay para sa personal na gastos at para sa utang sa sugal. Dagdag pa rito, ang Woo Group ay nagsagawa ng malawakang pandaraya sa pananalapi sa nakalipas na 3 taon. Si Chairman Roberto at Vice President Kat ay kapwa-sangkot dito. Lahat ng ebidensya ay naisumite na sa mga kinauukulang autoridad ng gobyerno. Darating na ang mga autoridad rito. Ikaw talaga naman. Miss Kat, sapat na ba ang sandaling ito ng tagumpay para sa iyo? Miss Roberto, sapat na ba sa iyo ang sandaling ito ng kaluwalhatian? Bukas siguradong ang lahat ng headline ay tungkol sa Woo Group. Sofia, putang ina mo, papatayin kita. Sofia, ikaw. Kat, sandali lang. Okay ka lang ba? Oh, muntik ko nang makalimutang sabihin sa'yo. Lihim nang inilipat ni Xingzhou Gu ang 20% stake mo kay Lu Cheng. Hoy, Kat, pakinggan mo ako. Hindi ganyan. Hindi mo pwedeng gawin. Xingzhou, duwag kang walang kwenta. Pinaghirapan kitang i-promote mula sa Vice President at ganito mo ba ako binabayaran? Lumayo ka sa akin. Trinato mo ba akong mabuti? Sa mata mo mas masahol pa ako sa aso. Buong araw inuutusan mo ako na parang alila mo. Sinasabi ko sa'yo, sobrang tagal na akong sawa sa arogante mong ugali. Kung hindi mo talaga pinilit na hiwalayan si Fia, hindi ako mapapasama sa ganitong sitwasyon ngayon. Tama na, sobra kang disgrasya. Pinahiya mo ang pamilya Woo. Fia, nagmamakaawa ako sa'yo. Alang-alang sa dati nating samahan, pakiusapan mo si General Manager Lucas na pakawalan ako. Fia, mahal na mahal kita. Napakaganda ng samahan natin. Tulungan mo ako. Tulungan mo naman ako ulit, Fia. Huli na ang lahat. Gu Xingzhou, nang dahil sa iyo ay namatay ang aking anak. Nang ginamit mo ang pera sa insurance ng aking mga magulang para bantaan ako. Nang paulit-ulit mo akong sinasaktan. Wala nang anumang natira sa pagitan nating dalawa. Hindi, Fia, hindi. Tulungan mo naman ako ulit. Alam kong mali ako ng sobra, Fia. Tulungan mo naman ako ulit. Umalis ka na.
Kayo si Nagusing Joe, Wu Zhengwo at Kat. May natanggap kaming ulat na sangkot kayo sa embezzlement at financial fraud. Mangyaring sumama kayo sa amin. Hindi ko ginawa. Inosente ako. Hindi, officer. Lumayo ka. Pia, pakinggan mo ako. Tapos na ang lahat. Tapos na ito. Ma'am, ang telepono mo. Kailangan ko sagutin itong tawag. Fia, bumalik na si Shutang sa bansa ngayon. Sa paglalayag sa ilog at lawa, paano mo iwasan ang masugatan? 3 beses kang masugatan at patay ka na. Uy, inom na tayo. Uy, Vipia, sasabihin ko sa'yo napakaraming gwapong lalaki dito talaga, oh. Uy, Fia, hindi ba nandoon si Lucheng at Shutang, oh? Haha. Uy, Xiao, andito ka. Uy, nandito rin pala kayo. Oh, halika, ang saya namin dito. Sobra. Sumali na kayo. Halika. Oo, darating na ako. Tara, mas masaya doon. Sige, darating na ako. Halika, umupo ka. Uy, dito, umupo ka nga sa loob. Bakit ka nandito pala? Ngayong nandito na tayong lahat, maglaro tayo ng Truth or Dare. Oh, ang galing. Kung sino ang ituro ng bote, siya ang maglalaro. Walang daya, oh. Kung mandaya ka, iinom ka, oh. Okay, ako na ang mauuna. Uy. Lucheng, sa wakas ay ikaw na ang napunta. Pumili ka. Totoo. Totoo, ha? Uy, teka, ako ang magtatanong. Lucheng, ilang babae ang nagustuhan mo sa buong buhay mo? Isa. Oo. Okay, sunod na round. Tuloy lang. Sige pa, lahat may turn. Wow. Uy, Lucas, panalo ka ngayon, ah. Sige na, tanong ko lang. Kailan mo pa siya nagustuhan? Kailan? High school pa. Pero nakuha ko na siya ngayon. Asawa ko na siya. Aba? Kasal ka na, Lucas. Tinatago mo pala. Oo nga, bakit di mo sinama asawa mo rito? Pasensya na, mag-CR lang ako. Tuloy lang tayo. Tuloy natin, sige lang. Tagal nating di nagkita, Fia. Balita ko kasal ka na kay Lucas. Oo. Pasensya na sa'yo, dapat ang pwestong to. Anong ibig mong sabihin? Walang kami. Pero nagustuhan mo siya, 'di ba? Ibig mong sabihin nung high school? Wala pa akong alam noon. Pogi lang siya at matalino kaya nagpadala ako ng love letter. Binigyan ko rin yung sports officer sa kabilang klase. Pero nag-post ka ng picture sa abroad nun, kasama mo si Lucas. Hindi, magkaibigan sila ni Lucheng at ng boyfriend ko sa iisang circle. Malamang inimbita siya ng boyfriend ko. So hindi kayo naging magkasintahan? Paano naman kami naging magkasintahan? Actually, napansin ko nung high school na gusto ka ni Lucheng. Ang galing naman na pagkatapos ng ilang taon, nagkatuluyan kayo. Sana maging masaya kayong dalawa. Balik ka na sa loob at mag-enjoy. Kailangan ko ring mag-CR. So gawa-gawa ko lang lahat sa isip ko. Gusto ako ni Lucheng palagi. Lucheng, mahal mo talaga ako palagi. Hindi, Chutang, wala nang iba. Ikaw lang talaga palagi. Alam ko na. Fia, mahal na mahal kita. Lucheng, mahal din kita talaga.